At ito na nga yung ipinangako kong part 2 dito sa Happy Camping Village, Tagaytay. By the way, first time nga lang namin dito magpunta noong May 24, 2025. Kaya nagdala kami ng kung ano-ano, ng galon, ng tubig, ng table and chairs. Hindi namin alam na meron po pala dito mga table and chairs at libre din yung kanilang water dispenser. May mainit na tubig din kaya anytime pwede tayong magkape dito. At syempre, ito nga nagduduyan-duyan muna kami habang nagre-relax at feel ang napakagandang ambience. Since last year pa nga itong video ay ito na ngayon ang itsura ng may duyan. Meron na po siyang mas maganda at maayos na bubong. At dahil nature lovers ang aming munting pamilya, ay plano namin dito na lang ganapin ang 7th birthday ng aming little bunso. At since pahapon pa lang, kaya pa pa-relax muna ang aming munting pamilya paduyan-duyan. Tapos nung pahapon na, wala na yung sikat ng araw, nag-badminton na kami, nagpapawis na kami. At tanaw na tanaw rin namin itong sunset dito. Pasintabi sa natutulog sa tent. Sorry. At parang ang nagbabahay-bahayan kaming apat. At eto na, magsasaing na kami sa very cute na kaldero. And by the way, parang nga talaga kaming nasa bahay lang dahil ang bet na ulam ko ay tahong or sinabawang tahong with matching kalamansi. At bago ang lahat, sobrang linisan muna nating maigi itong tahong para naman mawala yung mga nakadikit dyan sa shell, para naman mainom natin ng maayos at malinis yung sabaw namin pala. At syempre, hindi mawawala itong luya para naman healthy at masarap ang lasa ng aming ulam for today's video. By the way, eto nga pala ang itsura kapag gabi, o diba, nakaka-relax at meron din po itong malinis at maayos na banyo. At habang nga naghahantay ng pagkain, itong dalawang magkapatid na ito ay nagchichess. Kala mo naman marunong. By the way, camping tayo kasama ang aming munting pamilya. Sa mundong palaging nagmamadali, minsan kailangan lang talaga nating huminto, huminga at alalahanin kung para kanino ba talaga tayo lumalaban araw-araw. Camping tayo kasama ang aming munting pamilya. Walang ingranding plano, walang magarbong destinasyon. Isang biglaang desisyon lang dahil napagod na rin ang puso, isip at katawan. Dito, sa gitna ng kalikasan, walang signal, pero ramdam na ramdam ang koneksyon. Walang notification, pero puno ng atensyon ang bawat isa. Habang itinatayo namin ang tent, may halakhakan, may konting asaran, may simpleng pagod na may kasamang saya. Ito pala ang pakiramdam ng pagiging buo. Kapag magkakasama kayo, kahit simple lang ang lahat. Ang mga bata, masayang tumatakbo, walang hawak na cellphone, walang iniintinding modules or gadget. Tanging kalikasan lang ang kausap nila, ang hangin, ang lupa, ang mga bituin. Habang pinapanood ko sila, napapangiti ako. Ito pala ang mga sandaling hindi nabibili ng pera. Ito ang mga alaala na dadalhin nila pagtanda. Hindi ang mga laruan, kundi ang mga salitang kumpleto ang pamilya. Pagdating ng gabi, habang nagluluto kami ng simpleng pagkain, sabay-sabay kaming kumakain. Walang mamahaling handa, pero punong-puno ng pasasalamat. Sa ilalim ng madilim na langit, mas malinaw ang mga bituin. Parang paalala na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan, may liwanag pa ring naghihintay, lalo na kung magkakasama kayo. Nagkukwentuhan kami, nagbalik ng mga alaala, tumawa sa mga simpleng bagay. Doon ko mas lalong naintindihan, hindi pala kailangan ng perpektong buhay. Kailangan lang ng totoong pagmamahal. Habang nakahiga kami sa loob ng tent, ramdam ko ang katahimikan. Hindi yung katahimikang malungkot, kundi katahimikang payapa. Yung katahimikang sinasabing okay lang ang lahat, nandito ka, ligtas ka. Bilang magulang, marami tayong responsibilidad. Maraming takot, maraming pagod. Pero sa mga sandaling ganito, napapaalala sa atin kung bakit tayo nagpapatuloy. Hindi para sa trabaho lang, hindi para sa pangarap lang, kundi para sa pamilyang ito na araw-araw ay dahilan ng ating lakas. Camping tayo kasama ang aming munting pamilya. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng oras na inilalaan mo sa mga mahal mo. Sa mundong maingay, pinili naming manahimik, pinili naming magsama-sama at sa simpleng biyahe na ito, mas naging malinaw ang lahat na hanggat magkakasama ang pamilya, kahit saan pa tayo dalhin ng buhay, kaya nating harapin ang lahat. Minsan, pagod ka na, pero hindi mo alam kung saan ka talaga napagod. Sa araw-araw na gising, sa responsibilidad, sa pagiging matatag kahit gusto mo nang huminto. Tapos may biglang magsasabi ng, tara, camping tayo. Walang plano, walang kasiguraduhan, pero may kakaibang gaan sa dibdib. Habang nag-iimpake, hindi lang gamit ang bitbit mo, kundi lahat ng bigat na matagal mo nang kinikimkim. Sa bawat hakbang palayo sa ingay ng mundo, unti-unti ring bumabagal ang tibok ng puso. Parang pinapaalala ng hangin na pwede ka palang huminga ng malalim, nang hindi nagmamadali. Sa ilalim ng mga bituin, doon mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa, na sapat ka, na okay lang mapagod. Doon mo maiintindihan na ang pahinga ay hindi lang pagtulog, kundi ang pagbalik sa sarili, sa mga tawanan, sa dilim, sa tahimik na sandali, sa tabi ng apoy. Natututunan mo ang simpleng sandali, ang madalas pinakamatinding nagpapagaling. Kaya kung minsan, kapag pakiramdam mo na uubos ka na, huwag mo ipagkait sa sarili mo ang pahinga. Dahil minsan, ang biglaang plano, ang siyang nagliligtas sa pusong pagod na. At sa tanong na, tara camping tayo, hindi mo na kailangang mag-isip pa. Dahil alam ng puso mo, oras na para huminto at mabuhay ulit. Abangan nyo yung part 3 dahil sure akong meron pa.